Malalaki ang alon sa dagat sa San Narciso, Quezon ngayong panahong ito. Sa mga buwan ng hanging amihan, sinusubok ang mga mangingisda. Pero hindi sila nagpapatalo kahit pa pinaglalaruan ng malilikot na alon ng kanilang mga bangka. Sa lugar na ito, pamilyar na tanawin na ang mga kababaihang mistulang nakikipagbuno sa dagat gamit ang kanilang mga sagwan. At nagkakandakuba sa paghila ng lambat. Ito ang mahirap na gawaing pipiliin nila ng ilang ulit kesa marinig ang kumakalam na sikmura ng kanilang pamilya. Kung taga San Narciso ka, kailangan matibay ang loob mo. Dito, karamihan ng residente umaasa sa dagat. Pero may takot din sila sa dagat, lalo't minsan nang tinamaan ng daluyong o storm surge ang kanilang lugar. Kung bago ka rito, ikukwento sa iyo ng mga sira-sirang bahay sa tabing dagat, ang araw na kinain ng malalaking alon ang bahagi ng kanilang komunidad. Sa kabila rito, marami sa mga residente ang nananatili. Kamusta po kayo? Ito po, ganito. Abala noon sina Aling Esther, kanyang asawang si Ricarder at pamangking si Clarissa sa paghahanda sa pangingisda. Ano po yung ginagawa niyo ngayon? Ito po ay kitang. Nangingitang. Kitang. Opo. Ang tawag po dito, palakayang kitang. Ano po, pain yan, di ba? Opo, ito. Ito ang pain. Ilang piraso yan? Ito po ay nas 500? 700 na lang yan. 700. Isa-isa nilang nilalagyan ang kawit ng pira-pirasong isda bilang pain. Mas madalas, 1,000 o higit pa ang pain para mas malaki rin ang huli. Ang pwesto nila sa bangka, nasa magkabilang dulo ang dalawang babae. Nasa gitna naman si Mang Ricarder dahil siya ang nagpapaandar ng makina ng bangka. Kabisado na nila ang dagat kaya alam na nila kung saan hihinto. Si Aling Esther, 68 years old, veterana na sa pangingisda dahil sa tansya niya, nasa 40 taon na niya itong ginagawa. Ayaw daw niyang huminto dahil may binubuhay na ring pamilya ang kanyang mga anak at merong mga apong umaasa sa kanya. Nang dumating po si Clarissa, yun, isinama na namin para may magsagwan. Pero kami talagang mag-asawa, noon pa, yun ang hanap buhay namin kahit kami sa nasa Masbate. Si Clarissa ay pamangkin ni Mang Ricarder at Aling Esther na kinupkup na nila at itinuring na anak. Kaya hindi ko po kasama yung magulang ko kasi yun na po ay ano pa lang po kami, 5 years. 5 years old pa lang po ako ay nangiwan na kami ng mama ko. Tapos yung papa ko ay patay na din po. Tapos ang hirap po ng buhay namin kasi po doon po talaga ako nakatira sa Masbate. Masbate po. Ayun, watak-watak po yung pamilya namin. Doon sa madami nang nag-ampun sa akin kung saan-saan na po ako napapunta. 19 years old ang dalaga at nag-aaral pa. Pero nitong panahon ng pandemya, nagkaroon daw siya ng oras magsanay sa pangingisda sa tulong ng kanyang tiyuhin na nakasanayan na niyang tawaging lolo.
Natuto po akong kung paano anuhin yung nylon, Oo. panbunutin. Natuto po akong paano po, anong ginagawa ni Lolo. Ako po yung assistant niya po. Oo. Po yung, Pero tuloy yung pag-aaral mo, di ba? Opo. Pagkatapos pong mag-module, kasama po ako sa laot. Pagkatapos na naman po pagka uwi dito, mag-module po ako. Parang sinasideline ko po ba yung sa dagat. Dahil 1 taon nang sumasama si Clarissa sa mag-asawa, nakita ko ang kanilang teamwork sa trabaho. Inihulog na ang unang boya bilang pananda kung saan sila nagsimula. Sa ngayon, hinuhulog na ni tatay yung tinatawag nila na kitang. Bale, ito yung hinanda nila kanina na around 700 na piraso ng hook na may pain. So, isa-isa niyang nilalaglag. Gawa sa nylon ang lubid na kinabitan ng mga kawit. May nakasabit na mga bato para lumubog ito sa dagat. Para naman hindi magbuhol-buhol ang pisi, kailangan umandar ang bangka ng padiretso. Dito, mahalaga ang papel ng 2 tagasagwan. Kasi po maalon, kaya mabigat ang pagsagwan at yung pagpaikot ng sasakyan. Kasi sabi niya ay kumaya. Si Lolo po yung naguhulog. Tapos, Ako lang po yung kumukuha. Si Lolo na yung magsasagwan kasi Oo. minsan hindi ko po kaya. At persado po nga po yung dito. Oo. Kailangan po magsagwan talaga kasi kung saan-saan na po mapapunta yung bangka. Gustuhin ko mang tumulong, sakto lang ang espasyo sa bangka namin. Halos wala ng galawan ng pwesto dahil maalon ang dagat. Palubog na noon ang araw. Ano mang gandang pagmasdan ng pabago-bagong kulay ng langit, marahil hindi na ito napansin ng aking mga kasama. Isa lang itong pangkaraniwang araw ng pagbabanat ng buto para sa kanila. Kahit pinagmamasdan ko lang sila, naisip kong nakakapagod ang gawain ng 3 mangingisda. Lalo't 2 beses sa isang araw nila itong ginagawa. Nung kitang. Ito ang pinakahuli sa 5 boya sa linya ng mga pain. Kinabitan ito ng ilaw dahil aabutin daw kami ng dilim. Madilim na ang langit nang maaninag ko ang una naming huli. Ano po isda yan? Ha? Bisugo. Maganda ba presyo ng bisugo? Okay din? Mahal yan. Si Mang Regarder ang nag-aahon ng kitang. Panay naman sa pagsasagwan ang magtiyang sina Aling Esther at Clarissa. Sa tansya ko, mahigit 2 oras na nilang ginagawa ito. Pero nang maramdaman ni Mang Regarder na lumaki lalo ang alon, nakipagpalit siya kay Clarissa. Ayan. Dito ko nakitang sanay din pala si Clarissa sa pangingisda gamit ang kitang. Minsan po ba talagang walang-wala kayo nakukuha? Opo, ma'am. Parang 0? Minsan may araw na ganon? 0? Panahon may Makaulam lang. Oo. minsan nakabawi lang sa gasolina at sa pain. Oo nga. Magkano ba puhunan sa pain? 200. Sa gasolina, magkano? 100. So parang 300. Yung nakuha ba natin, nasa 300 na? Wala pa. Natawa tuloy si Clarice. Wala pa? Kailangan maka 300 tayo. Dinaan na lang namin sa tawa. Pero sa gitna ng dilim,
Naging malinaw sa akin na ganito kahirap kumita ng pera ang ilan nating mga kababayan. $1,600 na metro ang haba ng nylon string na kailangang hatakin ni Clarissa palabas ng dagat. Habang panay naman ang sagwan ang kanyang mga kasama. Clarice, mahirap ba yung ginagawa mo? Mahirap po. Mabigat ma'am yung nylon ay. Mabigat din ba yan? Opo. Oo. Ano yan? Kasi lumalaban yung yung alon, ganon? Opo ma'am. Ayan. May isda po. Tahimik na nagtrabaho ang tatlo. Sanay na sa galaw ng isa't isa. Hanggang sa Patidlo? napatid ang tali ng kitang. Ang nangyari, naputol yung nylon nung kitang nila. Sumabit daw siguro sa bato sa ilalim. So, ang gagawin ngayon, pupuntahan namin yung dulo ng linya para doon namin iahon yung natitira pa ng mga pain. Sana may mga makuha pa tayong isda, no, Clarice? Hindi pa tapos ang gabi ng mga babaeng mangingisda. Sa datos ng Department of Labor and Employment noong 2019, nasa 1.3 million ang manggagawa ng fishing at aquaculture sa Pilipinas. 1.2 million sa kanila ang lalaki at 100,000 naman ang babae. Isa riyan ang 40 anyos na si Ceniza Abayon na nakilala ko sa baybayin ng San Narciso, Quezon. Neneng kung tawagin siya sa kanilang lugar. Kasama ang kanyang pamangkin, sumama kami kay Neneng sa kanyang pagpalaot. Lambat ang gamit niya sa pangingisda. Kasunod nito, lumipat sila Neneng sa isa pang lokasyon. Hinila niya mula sa ilalim ng dagat ang dalawang cage na kung tawagin ay bobo na ginagamit panghuli ng isda at pusit. Ay, may isa pa yan doon ilalim. Wala. Yung isa, tingnan natin. Araw-araw po ito, sir. Ina po itong isa. Sabi naman, Wala din. Nang makitang wala itong laman, lumipat si Neneng sa iba pang cage na itinanim niya sa dagat. Maging ako ay nalungkot nang makita ang kaisa-isang pusit na nahuli ni Neneng. Pinapang-ulam na lang namin yung pag-isa lang. Kailangan ko mga dalawa para mailako. Dalawa? Opo. Kalahating kilo na po yun. Pero may pag-asa pa raw. Lumipat si Neneng sa isa pang cage. Pero bigo rin siya. Sumunod, binalikan niya ang lambat na inihulog niya sa dagat. Hinila ito ni Neneng pabalik sa bangka.
Ang malaking net nakahuli ng isang maliit na isda. Ay, ano na lang po ito, pang ulam. Pagbalik ni Neneng sa pangpang, halos walang laman ang baldeng sisidlan ng kanyang huli. Sa bahay, diretso na siya sa kusina para iluto ito para sa pamilya. Sa isang banda, wala mang kita, may tanghalian naman sila. Good morning! Ako si Sandra, sa Eyewitness. Tuloy na ako Kamusta? Ito po, okay lang. Okay lang. Kasi Anak mo naglalag. Nilalagnat. Oo. Dalawa lang sila. Apat po, nasa hospital po yung dalawa. Na-confine po yung isa kong anak. So po, ito po yung nasa hospital po ang nagbabanta, yung panganay ko. Ano naging sakit niya? Yung sa atay daw po niya, ma'am, mayroong kaunting nagbukol. Ang mister ni Neneng na mangingisda rin, nasa ospital para magbantay sa anak nilang may sakit. Kwento ni Neneng, dahil anak siya ng mangingisda, matagal na siya sa ganitong hanap buhay. 15 years old doon sa amin nang kasama-sama na ako nung tatay ko pangisda. Hanggang sa nung ako nagtrabaho sa Maynila, nagpagkaasawa ng taga rito, gayon din mangingisda rin po ang naging pangasawa ko. Sa unang tingin, aakalain mong hindi naman ganun kahirap ang ginagawa ni Neneng. Pero nang malaman kong 3 beses sa isang araw siyang nangingisda at araw-araw niya itong ginagawa, lalo akong humanga sa kanya. Nahiya naman po ako malapit sa mga kapitbahay. Nagapunta na lang po ako sa tabing dagat, ako ng maangkat na para may ibibili po kaming bigas gayon. So kung mga dumarating yung araw na kahit anong gawin mo, parang wala kang kinita, nangyari ba yun sa'yo? Meron po. Meron po nangyaring ganyan. Minsan po ay natawag ako dun sa mga kapatid niya nang hihingi ako ng wala nga kami pambiling bigas. Kahit po ako hindi na makain, basta makakain lang yung mga anak ko. Sabi ni Neneng, mahirap man maging mangingisda. Biyaya ito sa kanilang pamilya. Pangarap ko po dun sa mga anak ko pag nakatapos, kasi ang gusto naman po talaga nila maging teacher. Tapos yung anak ko, yung mga lalaki, gusto daw nila maging sundalo. Gayon po, yung isa pulis daw. Yung aking panganay po, ma'am, 3rd year college na ngayon. Kaya sub-sub sa trabaho yung ama sa dagat. Sa isang araw, 3 bisis po kami nalaot. Pero kung saktong pagkain lang ng pamilya ang lagi niyang makukuha, namomroblema si Neneng sa mga gastusin sa ospital ng kanyang anak. Panay, ang dasal ko po na sana hindi maoperahan. Kaya pa sana ng gamot. Pagdating ng hapon, sa dagat na naman ang punta ni Neneng. Muling naghulog ng lambat at naghintay. Kailangan pala pag mangingisda ka,
mahaba ang pasensya mo. Dahil madilim na ang langit, nang iahon nila ang lambat. Balot ng dilim ang paligid, maliban sa isang maliit na ilaw na nagsisilbing tanglaw ng isang babaeng subsob sa trabaho. Kung pagod man siya noong mga oras na yon, kung nalulungkot man siya sa sitwasyon, marahil nilunod na lang niya ang kanyang damdamin sa dagat. Kinabukasan, madilim pa ang langit nang gumising si Neneng. Iniwan niya ang mga anak na tulog pa. At muling sumabak sa trabaho. Naunahan pa niyang gumising ang araw. Sa ganda ng langit, gusto kong umasang mas maganda ang araw na ito para kay Neneng. Pinagsama na ni Neneng ang nahuling isda kahapon at ngayon para itinda sa mga kapitbahay. Pwede ba gang utamarin, Nini? May pataya pa naman ako, pwede pa. Akala ko na malikmata lang ako. Pero 20 pesos lang pala talaga ang kinita ni Neneng mula sa mga isdang 2 araw inipon. Kakarampot man ang kinita ni Neneng, may pagkain pa ring pagsasaluhan ang mag-iina. Kumpara kay Neneng, masasabing mas maganda ang kita ni na Aling Esther at Clarissa sa pangingisda gamit ang kitang. Pero nung araw na sumama ako sa kanila, nanganib ang kanilang kita dahil naputol ang tali na nagsisilbing panghuli ng isda bago pa man ito maiahon sa dagat. Mira, malaya, malaya. Kaya naman nagmamadali ang mag-anak na marating ang pinakahuling boya para maisalba ito. Ayan na, malapit na. Napalaban si Clarissa sa pagsasagwan at pag-aahon ng kitang. Ilang isda pa ang nakuha nila mula rito. Okay, abot na. Pagdating sa Pangpang, doon ko nakitang hindi pala ganun karami ang nahuli naming isda. Timbangin nga ni lahat. Nakaabang na ang ilang kapitbahay para bumili, kaya tinimbang na ang mga ito. Ito po ang huli natin, mahigit 3 kilo. Ay pag ibinta po natin ito sa 120 ang kilo, ito po'y magkakahalaga ng 360. Kaya sambot na po ang gasolina, sambot na rin ang pain, at may ito pong natira na hindi natimbang, yan po ang pang-ulam ng aming pamilya. Kahit paano nakahinga ako ng maluwag, na hindi naman nasayang ang pagod ng pamilya ni Aling Esther.
wala sa dagat, nag-aaral ng kanyang mga module si Clarissa na ngayon ay grade 11 na. Pangarap ko po maging isang teacher, pero gusto ko po maging HRM. HRM, oo. Hindi ka trabaho sa mga hotel, Opo. mga ganon. Yung parang chef na din po. Gusto mo rin maging chef. So, paano mo kaya matutupad yung pangarap mo? Pagsisikap lang po ang kailangan, maging matatag. Oo. Bawat pagsubok na dumating din sa akin. Diyan din po kami nabubuhay. Diyan na din nag-aral. Diyan din ako nakapag-aral sa ginagawa namin. Oo. Pangingisda. Nakatutuwang marinig na ang dalagang ito hindi nagmamadaling makatakas sa mahirap na buhay ng mangingisda. Sa halip, itinuring niyang kaibigan ng dagat kung saan nananatiling nakalutang ang kanyang mga pangarap. Trabaho nga ng lalaki kung ituring ang pangingisda dahil mabigat na gawain ito. Pero ang mga babaeng nakasama ko sa dagat, nakipagsabayan na rin sa hanap buhay na ito. Ang nasa isip ko po ay kung kaya ng mga lalaki, bakit tayong mga babae hindi? Kasi hindi naman po lahat ng lalaki ang kikilos sa isang pamamahay. Kailangan po'y katuwang. Sabi po, magadi katuwang. Hindi katuwang po ako niya sa lahat ng gawain namin sa dagat. Alang-alang sa pamilya, Proud naman ako sa ganyang hanap buhay. Kasi pag minsan po, meron namang magandang na dating. Kasi pag sa yung mister ko nasa construction, hindi naman po sabihin tuloy-tuloy ang trabaho. Pag minsan po baga na ulan, wala silang trabaho, wala pong maipadala. alang-alang sa pangarap. Hanggang diyan ka na lang. Kung hindi ka magsisikap, kung hindi ka magtsatsaga na maghanap ng makakain mo, hanggang diyan ka na lang. Kailangan mo maging matatag sa bawat pagsubok man na dumating sa'yo, ma'am. Huwag po nilang maliitin kung anong ginagawa ng babae kasi nakakatulong po yun sa ating, lalo na po ngayong pandemya. Sa baybayin ng San Narciso, nakita kong inangkin ng kababaihan ang mga alon. Sa aral na natutunan nila sa dagat, saan man sila dalhin ng agos ng buhay, walang makapipigil sa kanilang pag-ahon. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.